action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Welcome to DZRH TV Match Point. At ngayong araw, isang panibagong kwento na naman ang tagumpay ng atletang Pilipino ang ating pag-uusapan. Kung napapansin niyo, bago ang setup natin, lumabas muna tayo sa ating studio dahil meron tayong special guest na makakasama ngayon, ang Filipino para swimmer at sumabak sa 2016 at 2020 Summer Paralympics. At ngayong taon nga, ay inaasahang papasok kasama rin siya sa magko-compete sa Paris para sa Paralympics 2024. Walang iba kundi si Sir Ernie Gawilan. Sir Ernie, magandang araw po sa inyo. Una, gusto po namin kayo munang pasalamatan sa pag-welcome sa amin dito po sa PhilSport, sa training venue niyo po mismo. Gusto ko po kayong kumustahin. Kumusta po kayo ngayon? Ano pong pinagkakaabalahan ninyo? Hello ma'am, saka sa mga nanonood. Puspusan yung namin, yung training para sa yun nga nalalapit na Paralympic Games na gaganapin sa sa France, Paris. Yun. Sir, nabanggit niyo na rin po Paralympics. Ano po ba yung mga preparation, yung paghahanda na ginagawa ninyo bago kayo sumabak sa Paralympics? Yun po ma'am, yung namin, yung ginagawa namin dito, talagang ito na yung pinaka-venue talaga namin hanggang sa papunta kami sa France, Paris Paralympic Games. At first time din na mangyari sa amin na magkaroon kami ng training camp abroad na dahil sa sa government na first time yun sa Paralympic delegation na yun nga binigyan nila ng pagkakataon na yun nga makapag-training camp kami doon para mas mahasa namin yung klima at saka yung oras din. Kailan po ba mag-start itong training camp niyo? Sa Paris din po ba ito? Opo ma'am. Mag-start po yung namin yung training camp sa sa August 11 hanggang 27 po. Tapos yung mismong Paralympics? Yun na po yung sa 28 hanggang September 8 po. Pero sir, nabanggit ko nga kanina na hindi ito yung first time. Bali, third time na dahil 2016 at 2020 ay pumasok na rin kayo sa Paralympics, nag-compete na rin kayo. Pero sa tingin po ba ninyo, ano yung mga aral, ano yung mga experience na binitbit ninyo doon sa past Paralympic Games ninyo na dadalhin nyo dito sa paparating na tournament? Yung pinaka-aral lang talaga ma'am is pagka kasi Paralympic or Olympic, yun yung pinakamabigat na isang paligsahan para sa mga atleta na makapasok o magwa-qualify kasi yung papasok ka pa lang is talagang napakahirap na kasi yes. Dahil ilan kaming mga para-athlete, nasa 200 yata kami mahigit pero 6 lang kami na pinalad na mag-qualify. So ganun siya kahigpit, ganun siya ka yung standard ng competition. So nandun talaga yung pressure lagi. So para sa akin yung mga natutunan ko nung mga nakaraan, kailangan talaga yung sipag pa para mag-improve yung performance ko sa darating na Paralympic Games. Tama sir, before ito, nanalo muna kayo sa Asian Para Games. Yun ba yung nagpag-qualify sa inyo para sa Paralympics? Actually ma'am, na rin parang last year din kasi may World Championship kami sa Manchester, parang okay. May points na rin siya kasi kasi ako doon top 6 sa overall. Okay. So sabagay. Tapos yung plus nadagdagan doon sa sa Asian Para Games na tayo na gold medal sa kaya mas malaki yung points ko. Tapos yun ko naman din na-beat ko naman din yung yung minimum qualifying standard na time. Last year pa lang kasi since nag-top 6 nga kayo. Pero sir, nabanggit nyo nag-gold kayo sa Asian Para Games. Kumusta naman po yun? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Yun ma'am, masaya kasi yun nga na ko pa rin, na sustain ko pa rin yung performance ko since nung 2018 hanggang sa yung last year din na Asian Para Games. So na-defend ko naman yung yung title ko sa 400 freestyle at saka yung individual medley. So yun, magandang experience din sa akin yun kasi parang na rin yun parang nagbo-boost na rin ng moral sa akin na yes. Dalingan ko pa yung Paralympic Games.
Pero sir, itong mga pagsabak ninyo hindi lang sa Para Games, Paralympics, kundi sa iba't ibang tournament sa ibang bansa. Personally, gano'n po ba yun kahalaga sa inyo? At sa tingin nyo, gano'n rin yun kahalaga sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa inyo? Sa akin ma'am, sobrang mahalaga sa akin yun kasi unang-una sa lahat, hindi naman lahat ng mga PWD o may mga kapansanan na mapagbigyan na makapaglaro sa mga ganitong torneo. At yung ibang mga karamihan nga sa mga katulad namin PWD, nasa nasa bahay lang, tatago sa kumbaga parang nahihiya sila ba. Kaya para sa akin, yung sports para sa akin, yun yung nagpakumpleto ng pagkatao kasi parang kumbaga kahit papaano nababasan yung nahihiya ako, parang mas nagkakaroon ako ng confidence kasi yun nga dahil sa sports din ma'am. So para sa akin napakahalaga yun yung bumuo ng pagkatao ko. Kumbaga yun yung power sa inyo na maging athlete, maging para-athlete. Sir, nag-usap tayo kanina, nabanggit nyo na tama 2 kayo na magko-compete ngayon sa Paralympics. Sa swimming po. Apo, sa swimming. Ngayon sir, kumusta naman po yun? Ano namang nararamdaman nyo since yung kayo lang 2 sa swimming sa Paralympics? Meron po bang pressure na parang lahat nakaabang sa inyo, kayo talaga yung tututukan? Di naman mawawala lahat yun ma'am kasi siyempre unang-una yung investment sa amin, yung ginastos sa amin ng Yes. Siyempre parang gusto din talaga naman lahat naman siguro nangangarap din na yun nga makapag-uwi ng medal finish sa itong darating na Paralympic. So yun yung naman na yung target talaga ng team ng para swimming. Hindi lang naman sa para swimming, pati lahat yung mga kasi 6 kami nag-qualify. So yun yung talagang pinaka-target din at saka kanina lang din kinausap kami ng presidente ng inisyo namin na yun nga. Galingan namin kasi chance din to na yun nga mapatunayan din na yun, kaya ninyo. kaya. At marami din naman po ang umaasa at sumusuporta sa inyo sa pagtapak ninyo sa Paralympics. Pero sir, pwede mo bang ikwento sa amin since meron na open mo na 6 kayo na para-athletes, pwede mo bang ikwento sa amin yung dynamics naman ninyo sa Philippine team? Yun ma'am, isa yun sa yung minsan nagkukwentuhan kami. Dapat siguro, yun nga, yung nag-a-advisean kami na basta iwas lang tayo na magkasakit kasi yun lang yung puhunan natin yung katawan. So, yun lang naman. Tapos, yun lang, pursige lang talaga sa training kasi pupunta ka doon walang training, wala talaga mangyari. Kailangan lang din talaga yung sipag lang. Saka double kayod lang talaga para mas ma-surpass namin yung performance namin nung 2020 Paralympic Games. At saka sir, syempre, kayo lang din yung magkakasama, kayo yung nagkakaintindihan. Kaya mas alam niyo kung paano mamomotivate at may inspire yung isa't isa. Tama po yun, ma'am. Kasi kumbaga, siyempre, pare-parehas kami mga para-athlete. Kumbaga, yung mga isip namin halos magkakaparehas lang ng Yes. Pero sir, ito mapunta naman tayo sa early life mo. Okay lang po bang ikwento mo sa amin kung paano ba nangyari, kung anong dahilan, kung bakit parang underdeveloped yung ilang parts ng katawan niya, sir? Nung po kasi ma'am, yung nangyari po kasi sa sa pagkatao ko. Nung po kasi yun nung pinagbubuntis po ako ng nanay ko. May po kasi siya, may ibang ibang nakilala. Tapos yun po, ako yung naging ako yung bunga nung nakilala niyang Kaya nung nalaman niyang siya, buntis, nag-attempt siya na parang Ipa-abort. So siguro talagang hindi nakaplano yun kasi may plano si God para sa akin na malang araw pala, isa pala ako sa yun nga, magre-representa ng bansa sa larangan ng sports. At yun, nakita ko naman kung gaano pinagpala ng Diyos. Dahil yun nga, doon lang sa yung sa akin pag-attempt, hindi ako nalaglag doon. Maraming mga nag-attempt na ganun, talagang agad tanggal agad yung Pero yung sa akin, talagang siguro hindi pinahintulot dahil yun nga, may may plano para sa akin.
Miracle baby po pala kayo, sir, no? Pero yung kondisyon ninyo, paano po kayo nagsimula na magka-interest na maging swimmer? Hindi po siya naging hadlang? Paano po yung, nagkaroon din po ba kayo ng doubts bago nyo pasukin itong swimming? Opo ma'am, normal po talaga yun na yung nag-iisip ka ng bakit ako yung ganito. Kasi hindi talaga maiwasan yun na ma-question mo yung sarili mo. Marami namang mga ano dyan, marami namang masasama eh. Pero yun nga, nagsimula ako dun sa sports kasi actually galing din ako sa bundok. Kumbaga talagang, kasi pagka sinabi natin na bundok, wala talaga, kumbaga yung mga andon, mga pagtatanim, Yes. yung mga ano. Pero yun nga, doon mo makikita yung ano, yung miracle ng Diyos sa isang tao. Kasi ako galing sa bundok, tapos nagiging swimmer. Maraming nagtatanong sa akin na yun nga, bakit daw swimming yung ano ko, tapos galing naman ako sa bundok. Uy, wala namang So, ano doon talaga. Wala namang swimming pool, wala Yes. naman. Di ko alam eh, kasi siguro yun talaga yung nakatadhana sa akin. Yan yung calling, So yun sir. ma'am, nagsimula ko sa ano, may nagdala po kasi sa akin doon sa foundation sa Davao City. Tapos yun po, may beach resort po kasi sila sa Samal Island. Parang doon ko unang natuklasan yung sports ko na swimming. Nang sa yun, parang nagustuhan ko rin siya kasi pagka nasa tubig kasi ako, parang kiramdam ko parang hindi ko naramdaman yung kapansanan ko eh. Kasi parang wala kasing hagdan sa tubig eh, pantay Totoo, siya. sir. Kaya para sa akin, mas accessible sa akin yung tubig. Kaya mas lalo akong na parang nagustuhan ko yung tubig. Iba yung pakiramdam pag nasa tubig kayo. Kumbaga parang home nyo na rin siya. Opo, parang pangalawang ano ko na yun, mundo yung tubig. Kasi andito may mga lubak, kaya mahirap sa akin. Pero sa tubig, parang normal lang, parang walang nangyari na. Hindi nyo nararamdaman na may kulang. Walang discrimination, wala lahat. Yes. Para sa akin, pagka nasa tubig tayo lahat, pantay-pantay tayo kung ano yung ano. Ang sarap naman pakinggan nun, sir. Pero syempre, sir, dyan sa journey ninyo, may share ka ba sa amin na pinaka-challenging part ng pagiging para-athlete? Sa akin ma'am, yung pinaka-challenging talaga is yung kung paano ko i-execute yung sports ko, yung swimming. Kasi yung swimming kasi ginagawa yan ng mga normal na tao eh. Yung mga Yes. walang Kasi, di ba, kapansanan. full body talaga. Pero yun nga, yung sinasabi nila na pagka gusto mo, may paraan naman eh. So yun, parang kumbaga yung ginagawa ng regular, kumbaga 2 beses ko siyang bigyan ng lakas Kumbaga para double effort. magaya ko yung kung ano yung ginagawa nila. Pero sir, parang ikaw na ata ang nilapitan mismo ng swimming dahil sinabi mo na dinala ka. Diba? Opo. Dinala ka dun sa Samal Island. Then, dun mo na figure out, dun mo na pagtanto na, ay, para ka ata talaga sa Opo. pagiging swimmer. Kasi parang di rin ako natatakot eh, kahit sa dagat, kahit sa malalim. Hindi, wala. Nung Parang- first time, sir, wala talaga. Parang yung parang, lakas na loob kasi nandun. nalunod ako na yung isang beses ma'am eh, pero parang hindi pumasok sa isip ko na Natakot, magkapobia ako sa mm-mm. Wala eh, parang gusto ko pa rin subukan. nandun pa rin yung drive. And sir, of course, dyan sa sinabi mong challenges, syempre, merong mga tao sa likod mo. Pwede po ba naming malaman kung sino yung mga pundasyon ng suporta ninyo? Unang-una ma'am, talagang unang-una yung nag-ano talaga sa akin na bumuo talaga sa akin yung foundation ma'am na kung saan ako dati nakatira kasi nung nadala kasi ako doon sa foundation na yun, Our Lady of Victory Training Center, nandoon kasi yung may mga kapansanan din, parang doon ko nakita yung sarili ko na, ay, hindi lang pala ako nag-iisa doon sa lugar namin kasi parang ako lang yung PWD doon sa amin. So nung nadala ko doon sa foundation na yun, parang nabuhayan ako na marami pala kami, parang ganun. Hindi ka nag-iisa. So parang doon, parang nade-develop na rin yung sarili ko na dapat pala hindi ako mahiya. Kasi tapos yun, yung mga coach ko po na yun talaga yung araw-araw na kasama ko sa hirap at saka ginawa. Pero sir, usapang support na rin tayo sa buong Pilipinas na lang. Sa tingin niyo po, paano ba nasusuportahan kayong mga para-athletes ng mga organization, ng pamahalaan? Paano po ba? Dati talaga ma'am, nung yung suporta sa amin, hindi talaga siya yung gaano ka talagang all out kasi yun nga, wala pa sa batas na yun nga, nagsasabi na ito dapat bigyan ng pondo. So, yun nga po, nung nagkaroon ng batas yung RA 10966 yata yun, yung parang recognize na rin yung para-athlete.
as a national parang National athletes po talaga. yung para-athlete. So, yun, malaki na po yung development kasi yun nga, yung dati na parang 2 months, 3 months lang yung training namin. Ngayon, whole year na rin kami. Parang regular na rin talaga. So, bali sir, dito na nga po kayo nagstay sa training venue ninyo? Dito na. Kailan po kayo nag-start na dito na talaga tumira? Nung nag-start ako dito ma'am, 2009 hanggang sa, yun nga, hanggang ngayon. Tapos uwian lang, pagka wala nang laro, yun. Bali, higit isang dekada na rin po pala kayo nag-stay dito. Pero sir, alam ko maraming magiging curious sa audiences natin. Pero ano po ba yung pinagkaiba nung regular na swimming dun sa swimming ng mga para-athlete? Yun. Actually ma'am, yung kaibahan po is yung mga PWD kasi magkakaiba ng kapansanan, hindi katulad ng regular na isa lang, men and women lang. Sa amin kasi parang kategory siya, parang sa boxing na may hindi ka pwedeng lumaban doon sa mga heavyweight kasi yun nga, talo ka doon. Sa amin ganun din pag may yung doktor kasi yung nag-i-explain noon may mga sinusukat yung mga kapansanan, tapos yung kung walang kamay doon binabasihan kung anong, kasi sa amin is 1 hanggang 10. Yun po yung mga sa may mga physical impairment. Tapos yung sa mentally po, yun po yung sporting po. Pero saan po nga ulit kayo doon? Yung class ko po is 7 po. Is 7. Pwede mo po bang isabihin sa amin, explain pa sa amin yung S7? Yung S7 po is parang hindi na masyadong nagagamit yung legs. Tapos yung kamay din niya, hindi rin siya fully, yung parang hindi na sa 100% na nagagamit din. So yun po talaga yung specific na itine-train sa inyo. Bali, ano pong focus mismo nung category na yun? Yung sa impairment po, ma'am. Yung sa kakulangan po ng Okay. Ngayon, syempre mas gets na. Pero, sir, ito lang po, pumasok lang din po sa isip ko since nasabi nyo kanina yung sa discrimination. Sorry, medyo malayo. Pero, ano po ba yung, kung pwede nyo i-share sa amin, yung pinakamasasakit or pinakamasakit na salita na tumatak sa inyo na ngayon parang binabalikan nyo na, napatunayan nyo na hindi pala totoo? Yung parang, kasi yung lolo ko dati, sinabihan siya nung kaibigan niya na, ay, yung apo mo na yan, pwede nating dalhin sa Davao City. Matagal na panahon yun, ma'am. Sabi niya, mapagkitaan natin yan kasi yung yung limos nga, yung manlimos. Okay po. So sabi ng lolo ko, pag ulitin mo pa ulit, tatagain kita, sabi nung lolo ko doon sa kaibigan niya. Kaya parang isa yun sa nag-ano sa akin na may paraan para mas maayos at saka mas disente naman yung hindi yung sa parang hihingi ka lang ng Kaya minsan nga pagka may nakikita ko, minsan sinasabihan ko sila na maraming mga hindi lang tayo dapat dito yun yung opportunity para sa inyo. Maraming opportunity, kailangan natin tuklasin lang kasi pagka hingi lang tayo ng hingi, hindi tayo matututo sa kung ano yung mga pwede nating may survive. Kasi para sa akin yung kapansanan kasi, pagka marunong ka pang mag-isip, kaya mo pang i-analyze yung paligid mo, kaya ano pa yan hindi pa yun kapansanan Kasi kaya mo pang Pwede pa, maayos ka pa naman mag-iisip, maraming opportunity. Yung iba nga dyan, walang mga kamay na, pero nabubuhay naman sila sa hindi, sa marangal na paraan. Tama naman, sir. Pero nabanggit niyo po kanina yung lolo ninyo. Siya lang po ba ang kasama ninyo? Yung lolo't lola ko po. Okay. Pero na rin sila, ma'am. Wala na rin po sila. 2007 yata. So, sino po ang kasama nyo ngayon, inuwian nyo sa Davao? Bali, po ma'am, yung foundation po na yun, yung natirahan ko dati. Doon po kayo. Na rin po ako, nagsarili na rin po. Kasi dahil din po sa sports, nakapagpunda na po ako ng sarili kong din. So, yun, malaking tulong po talaga yung sports. Hindi lang para sa pagkatao ko. Natutulungan din ako sa mga pangangailangan ko. Maganda naman po, masaya naman po kami na marinig yan mula sa inyo. Pero sir, syempre, ito, tanong to ng karamihan. Ano po ba yung dapat naming abangan sa isang Ernie Gawilan sa paparating na Summer Paralympics? Yun po, lagi ko din po naririnig yan. Pero yun po, abangan nyo lang po ako. At saka, sana wag po kayong manawang sumuporta sa Filipino athletes. Kasi lahat naman po ginagawa namin para yun mabigyan ng karangalan yung bansa natin.
At saka sana mapabilib namin kayo at makapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo at lalong-lalo na doon sa mga tao na may mga problema din, may mga karamdaman din na mga hindi na nagagamot. Sana isa kami sa magbibigay ng pag-asa sa inyo na makikita nyo yung mga PWD athletes na katulad namin na lumalaban pa rin kahit na may kapansanan. Yes, hindi hadlang ang Hindi hadlang ang kapansanan para ipagpatuloy kung ano man yung gusto natin sa buhay. At saka sabi niyo nga sir, hanggat maayos na nag-iisip, may laban talaga. May laban pa yun. Yes. Pero sir, ano naman ang iiwan ninyong mensahe sa mga atleta, aspiring athletes natin, lalo na yung mga part ng mga may disability? Anong mensahe naman, paano niyo sila mai-inspire? Sa mga mga aspiring athletes at lalong-lalo na sa mga PWD na gustong lumahok din sa sports. Basta isa lang yung sasabihin ko sa inyo, tatagan nyo lang yung loob nyo pagka gusto nyo ng sports kasi mahirap ang sports talaga. Pagka di mo gusto, baka aayaw ka lang, so dapat buo yung loob mo na pasukin yung sports. Sir, maraming salamat po. Huli na lang po sir, baka meron po kayong gustong pasalamatan. Go ahead Yun. sir. Gusto ko pong pasalamatan yung DCRH TV sa pag-anyaya sa akin at sa mga sa mga sponsor ko na since 2018 po naniniwala pa rin sila sa akin at sana po patuloy po kayong maniniwala sa akin at maraming salamat po sa suporta niyo sa akin. Salamat po. Maraming salamat Sir Ernie sa pagpapaunlak mo sa amin na marinig ang iyong kwento. At syempre, mahalaga na marinig at makita pa natin yung iba't ibang mukha talaga ng sports, gaya rin ni Sir Ernie. At syempre, alam ko po na mas marami kang na-inspire, mas marami kang na-motivate na atleta, lalo na sa mga para-athlete. Maraming salamat po, Sir. Salamat din po. Maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Ako po ang inyong host, Mini Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point.